Narito na ang wakas ng mundo. Habang iniisip ni Hanyena ang kanyang sarili na nagtuturo kay Jung Minjon para magkaroon ng kalamnan. 18 taon na ang nakalilipas, Pennsylvania, Liyay, habang tahimik ang fortified house at ang mga bintana ay nakasara mula sa labas. Ang mga linggo ng pagkain at alak ay nasa coffee table. Sinundan ni Elliot Jean si Robert Bob Miller sa loob ng bahay. Sinabi ni Elliot Jean, pero matagal ka nang nagsasalita tungkol sa zombies. Ano ba talaga yon? Sinabi ni Robert Bob Miller, haha, wala ka talagang alam, di ba? Kapag nagkasala ang mga tao at namatay, alam mo ba kung saan sila pupunta? Diretso sa impyerno. Pero, ano sa tingin mo ang mangyayari kapag mapuno na ang impyerno dahil sa napakaraming taong nagkasala sa nakaraang 1,000 taon? Habang may vandalism na nakasulat sa pader na nagsasabi, ang katapusan ay malapit na. Sinabi ni Robert Bob Miller, sa huli, si Diyos ay magpapasa ng hatol. Isang walang awa at malupit na hatol. Kapag mapuno na ang impyerno at umaapaw sa mga makasalanan, ang mga patay na hindi nakapasok sa impyerno ay maglalakad sa lupa. Habang nanginig si Elliot Jean, sinabi ni Robert Bob Miller, ang banal na parusa ng Diyos ay darating. Ang apokalipsis ay malapit. Kung hindi ka maghahanda ng maaga tulad ng ginawa ko, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Ipapakita ko sa iyo ang isang hindi ka panipaniwalang bagay. Ilang sandali pagkatapos, sa basement. Ang mga stock ng supply ay nasa mga shelf. Maraming baril at bala ang nakahanda sa pader. Habang pumasok sina Elliot Jean at Robert Bob Miller, pinagpawisan si Elliot Jean at sinabi, wow. Ano? Ano ba yon? Sinabi ni Robert Bob Miller, ang katapusan ay darating talaga balang araw. Walang duda. Habang isang Koreanong kotse ay ganap na armado ng scrap metal. Hinanaan ni Elliot Jean at Robert Bob Miller ang kotse at tiningnan ni Elliot Jean ang mga shelf at sinabi, wow. Ano ba ang lahat ng ito? Naghanda ka na parang magtatapos na ang mundo bukas. Narinig ko ang mga chismis na ikaw ay isang doomsdayer na naniniwalang malapit nang magtapos ang mundo. Pero tungkol sa sinabi mo kanina, na ang mga patay ay maglalakad sa lupa dahil wala ng lugar sa impyerno. Bakit ka naniniwala doon? Sa totoo lang, hindi ito makatotohanan. Ang ideya ng pagbabalik ng mga patay sa mundong ito. Sinabi ni Robert Bob Miller, tinatawag sila ng mga tao zombies. Habang tahimik si Elliot Jean at sinabi niya sa kanyang sarili, tunay na baliw na matandang lalaki. Wala akong ideya kung ano ang ibig niyang sabihin tungkol sa mga zombie na naglalakad at paano makakabalik sa buhay ang isang patay na tao. Kailangan kong umalis dito. Habang lumingon si Elliot Jean at naglakad pabalik. Sinabi ni Robert Bob Miller, 18 taon mula ngayon. Iyon ang oras na darating ang tunay na apokalipsis. Lumingon si Elliot Jean at sinabi, bakit eksaktong 18 taon? Sinabi ni Robert Bob Miller, dahil pinasyahan ko yon. Habang tahimik si Elliot Jean at sinabi niya ang katapusan. Ang apokalipsis, hay. Sa totoo lang, minsan, iniisip ko rin yon. Na kung maaari, kailangang magtapos ng isang beses ang mundong ito. Sobrang dami lang ng basura sa mundong ito. Tulad ng kailangang hugasan ang isang mangkok kapag maduminay. Kailangang magkaroon ng malalim na paglilinis ang mundong ito paminsan-minsan. Habang nanginig si Robert Bob Miller at sinabi, nakakatakot na salita mula sa isang napakabatang tao. Sabi mo parehong namatay ang iyong mga magulang, di ba? Dapat napakarami mong pinagdaanan sa iyong maikling buhay. Sa totoo lang, ang gusto kong ipakita sa iyo ay hindi ang alinman sa mga ito. Sinabi ni Elliot Jean, nalilito, ha? May ipapakita ka pa? Sinabi ni Robert Bob Miller, ang ipapakita ko sa iyo ngayon, papangako ka bang hindi mo ito sasabihin kahit kanino? Kahit sa iyong kambal na kapatid. Nanginig si Elliot Jean at sinabi niya, hindi ko ito sasabihin kahit kanino. Habang mahigpit na hawak ni Robert Bob Miller ang kanyang shotgun. Ilang sandali pagkatapos, bumaba pa sila ng mas malalim sa basement. Habang umaalinggaw ang kanilang mga hakbang sa mga steel stairs. Sinabi ni Elliot Jean, mayroon pang isa pang sikretong basement. Sinabi ni Robert Bob Miller, hindi pa ito nasa perpektong kondisyon pero dapat matapos sa loob ng ilang taon. Habang hindi pa nabubulag ang kanyang ulo, hindi ito mamamatay.
Isang halimaw na kinain ng pagkawasak at galit. Habang dahan-dahang binuksan ni Robert Bob Miller ang pinto, nanginig si Elliot Jean at pinagpawisan siya sa takot habang sinasabi, ano ba talaga ang i? Ang mga body bag na puno ng mga bangkay at medical items ay nasa mesa. Habang ang mga biohazard materials ay nasa mga bin. Ngumiti si Robert Bob Miller at sinabi, hehe. Alam ko nang hindi ka ordinaryong bata. Hindi ka man lang sumigaw pagkatapos makakita ng ganitong tanawin. Habang sinabi ng zombie, yihirei. Sinabi ni Robert Bob Miller, ito mismo ay. Sinabi ng zombie, graarg. Sinabi ni Robert Bob Miller, ang dakilang simula na magdudulot ng katapusan ng mundo. Sa ibang eksena. 18 taon pagkatapos, kasalukuyang araw Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Maryland, luwal sa opisina ni Arthur Vance, Distinguished Professor, Johns Hopkins University School of Medicine. Sinabi ni Aiden Brooks, tulad ng maaaring narinig mo, lumampas na sa breaking point ang sitwasyon. Siya si Aiden Brooks, edad 47, Chief Director of Operations, Dating BS Marine Corps Marsop Commander Special Activities Center, United States Central Intelligence Agency. Dating SEA sinabi ni Aiden Brooks, Professor Vance. Siya si Arthur Vance, edad 47, Distinguished Professor, Johns Hopkins School of Medicine Dating Chief Advisory Committee Member, Lead Directorate of Science Technology, Z, sinabi ni Aiden Brooks. Ang South Korea, ang unang epicenter ng virus, ay naklasify na bilang isang ultra-high-risk na bansa. Mula doon, kumakalat ng hindi mapigilan ang impeksyon sa buong East Asia, kabilang ang Japan at China. Ang pinakamalaking alalahanin natin ay ang China. Dahil kung bumagsak ang China, panahon na lang bago kumalat ito sa India, Western Asia, at Europe. Kung tungkol sa pinagmulan ng virus na ito, naniniwala akong alam mo ng mas mabuti kaysa sa kahit sino, Profesor. Habang inihahandog niya ang isang larawan na may pangalan, Robert Bob Miller ipinanganak noong 1942 dating lead researcher sa VIA, Army Biological Defense Center, USBDC. Kinilala sa kanyang henyo sa biochemistry, siya ay nakascout ng CS Directorate of Science Technology, Z. Robert Bob Miller, 1969 at inatasan bilang Head Director ng Project Rage Cs. At ikaw, Professor Vance, ang pinakabatang researcher sa team na yon. Sinabi ni Arthur Vance. Pero sa isang punto, tuluyang nawala sa sarili si Miller. Nagsimula siyang magpakita ng mga palatandaan ng hindi kilalang psychosis, at ang proyekto ay sa huli ay binasura. Ang impyernong iyon na kasalukuyang nilulunon ang East Asia ay hindi maikakailang legacy ni Robert Miller. Ang binhi ng demonyo na hindi niya perpekto noon. Pero, bakit sa South Korea nagsimula ang outbreak imbes na sa VS? Hindi ba naiulat na nawala si Miller ng matagal na? Huwag mong sabihin dinakip si Miller ng North Korea, at doon in-develop ang virus, sinabi ni Aiden Brooks, hindi. Patay na si Robert Miller 14 na taon na ang nakalilipas. Posibleng si Miller ang nagdisenyo ng virus, ngunit ang tunay na may sala na nagpakawala nito sa mundo ay ang ibang tao. Sinabi ni Arthur Vance, ang tunay na may sala. Sino ang sinasabi mo? Sinabi ni Aiden Brooks, sina Daniel Jean at Elliot Jean. Ang Jean Brothers. Daniel Jean, Redmine Studios si Elliot Jean, Helix Code Biosystems sinabi ni Aiden Brooks. Sa pagitan ng dalawa, nakilala namin si Elliot Jean bilang pangunahing mastermind sa likod ng outbreak na ito. Elliot Jean, Helix Code Biosystems sinabi ni Arthur Vance, si Elliot Jean. Hindi ba siya ang tagapagtatag ng Global Biotech Corporation na Helix Code Biosystems? Helix Code Biosystems sinabi ni Aiden Brooks, tama yon. Pinaghihinalaan namin na ang korporasyon ay direktang kasangkot sa pagdevelop ng virus. Bagamat hindi pa kami nakakakuha ng anumang konklusibong pisikal na ebidensya. Sinabi ni Arthur Vance, pero anong posibleng koneksyon ang maaaring mayroon sina Robert Miller at Elliot Jean? Sinabi ni Aiden Brooks, may maikling panahon kung saan naging maluwag ang surveillance ng CIA kay Miller na nakatira sa Pennsylvania matapos ang kanyang psychiatric treatment. Pagpasok ng 2000, ang War on Terror at iba pang urgenteng issue ang naging prioridad, kaya naging maluwag ang surveillance. 18 taon na ang nakalilipas, sa kalagitnaan hanggang huling bahagi ng 2000. Ang Jean Brothers ay nakatira sa parehong kapitbahayan ni Robert Miller. At sa kambal, malaki ang posibilidad na nakipag-ugnayan si Elliot Jean sa kanya.
Mukhang natutunan ni Elliot ang katotohanan tungkol sa zombie virus sa pamamagitan ni Miller. Dapat kinilala rin ni Miller ang henyo ni Elliot at ipinasa sa kanya ang kanyang medical knowledge at ang proyektong RAGE-C sa loob ng ilang taon. Sigurado na ang kanilang pagkikita noon ang nagtanim ng binhi para sa buong kapahamakan. Pinaniniwalaan naming namatay si Robert Miller maikling panahon pagkatapos dahil sa hindi kilalang dahilan. Bagamat nasunog na ang lugar sa apoy na sumira sa lahat ng ebidensya. Sinabi ni Arthur Vance kahit na hindi ito makatotohanan. Bakit tiyak na itinarget ni Elliot ang kanyang sariling bayan, ang South Korea? Bukod pa roon, gaano man kalaki ang korporasyon imposible para sa isang solong civilian organization na bumagsak ng buong sistema ng isang bansa ng biglaan. Sinabi ni Aiden Brooks, ang Seongdo Ark Society. Karaniwang kilala bilang Ark Cult. Isang grupo na matagal nang lumalawak ang saklaw. Ito ang pinakamalaking pseudo-religious cult sa South Korea. Isang religious group na nagdulot ng ilang social controversies at lumabas sa balita ng maraming beses sa nakaraan. Ngunit sa mga nakaraang taon, ang kanilang congregation ay tumalon at mabilis na lumawak ang kanilang impluensya. Mga politiko, mataas na opisyal, mga general ng militar, mga executive ng pulisya. Sumuot sila sa pinakamalalim na ugat ng South Korean society. Ang kanilang network ay napakalawak na umabot na sa buong East Asia. At ang leader ng Ark Cult, si Cheon Seung-bae na wala sa pampublikong mata ng ilang taon na ang nakalilipas. Sa mga mananampalataya, may kakaibang chismis na kumakalat na siya ay nabuhay mula sa patay. Pinagpawisan si Arthur Vance at sinabi, "Huwag mong sabihin. Nabuhay mula sa patay." Sinabi ni Aiden Brooks, at ilang taon na ang nakalilipas nakakita kami ng ebidensya na nakipag-ugnayan si Elliot Jin sa Ark Cult. Pinaghihinalaan naming sinakop ni Elliot Jin ang tunay na kapangyarihan sa Ark Cult gamit ang kanilang nationwide network, malaking kapital, at manpower upang mag-unleash ng terror attack sa buong South Korea. Sinabi ni Arthur Vance, sigurado hindi niya ginamit ang virus para linlangin ang mga mananampalataya, di ba? Sinabi ni Aiden Brooks, iyon mismo ang pinaghihinalaan namin. Sinabi ni Arthur Vance, para anong posibleng layunin niya ang gagawa ng ganitong bagay? Sinabi ni Aiden Brooks, sino ang nakakaalam? Ang tunay na intensyon ni Elliot malamang ay lampas sa realm ng human comprehension. Gayunpaman, Profesor. Para sa ibang dahilan ako pumunta rito. Natuklasan namin ang tanging immune survivor sa Seoul, South Korea. Sinabi ni Arthur Vance, ano? Totoo ba yon? Sinabi ni Aiden Brooks, nakatanggap kami ng ulat mula sa GINA forces na nag-operate sa Seoul at nakilala namin ang isang kabataang lalaki bilang immunity carrier. Sa kasamaang palad, kasalukuyan na naming nawala ang contact sa mga partikular na puwersang iyon at hindi na namin alam ang lokasyon ng immunity carrier o kung buhay pa siya. Ang CIA ay nagpadala ng aming pinakamahuhusay na ahente sa South Korea upang siguraduhin ang immunity carrier sa anumang paraan. Gayunpaman, sa buong bansa na wasak na dahil sa outbreak at ang panghihimasok mula sa mga mananampalataya ng cult, hindi ito magiging madaling laban. At saka, sa research facility ng universidad na ito may researcher na nagngangalang Elena Ann, tama. Sinabi ni Arthur Vance, si Elena. Dapat nasa lab 4 siya ngayon. Sinabi ni Aiden Brooks, tawagin mo siya rito agad. Ilang sandali pagkatapos, sa opisina ni Arthur Vance. Sinabi ni Arthur Vance, pumasok ka. Sinabi ni Elena Ann, tinawag niyo ako, Professor Vance. Tiningnan siya ni Aiden Brooks at sinabi, Elena Ann. Naririnig kong ikaw ang pinakamahuhusay na researcher sa universidad na ito. Ito ay para sa kapayapaan ng mundo. Kailangan kitang samahan sa South Korea. Siyempre, hindi pa tayo diretsyo pupunta sa puso ng impyerno sa Korea. Pupunta tayo sa temporary lab sa Okinawa military base na medyo ligtas pa. Habang nalilito si Elena at sinabi, sino ka? Sinabi ni Arthur Vance, ahente siya ng CIA. Sinabi ni Elena Ann, South Korea. Doon. Sinabi ni Aiden Brooks, may biological daughter ka, di ba? Sa grupo na naglalakbay kasama ang tanging immune survivor na natuklasan namin. Nakumpirma namin ang intelligence na buhay ang iyong anak na babae, Hanyana. Habang pinagpawisan si Elena Ann sa gulat at sinabi niya, ang aking anak. Si Yena ay buhay. Siya si Elena Ann, edad 40, Associate Professor of Genetic Engineering, Johns Hopkins School of Medicine. Nagsindi ang mga kandila.
Sinabi ng isang cultist, nabigo kaming hulihin ng buhay ang immune survivor. Nakumpirma na ang mananampalatayang unang natuklasan ang bug ay nagpakamatay. Ang paligid ng Gonja Station ang huling kilalang lokasyon ng immune survivor, pero dahil sa isang partikular na grupo, bumagsak ang Gonja Station sa kabuluhan mula sa waste meat. At kasalukuyang hindi malinaw kung patay o buhay pa ang immune survivor. Sinabi ni Elliot Jin, kaya ang sinasabi mo, nawalan nyo ang target. Sinabi ng cultist, humihingi ako ng paumanhin. Sinabi ni Elliot Jin, kailangan mong hanapin siya at dalhin sa akin, kahit ano ang mangyari. Sinabi ng cultist, iingatan ko iyan sa aking isipan. Naglakad pasulong si Elliot Jin at sinabi, isang anomaly tulad ng isang immune survivor ay isang bagay na hindi dapat umiiral. Sang-ayon ka, di ba? Cult leader Chiun Seongbay. Sinabi ni cult leader Chiun Seongbay, org. Sinabi ni Elliot Jin, kung mahanap lang natin ang tanging immune survivor na yon, lamang ang aking napili. Sa apokaliptik na mundong ito, sinabi ni cult leader Chiun Seongbay, Grearg. Sinabi ni Elliot Jin ay magiging isang true god. Sa kasalukuyan, tahimik ang mga kalye. Habang naglulurk ang mga zombie, nagsabi ang Sister of the Ark cult sa mga naglulurk na zombies, excuse me. Ang ganda ng aura ninyo. Pwede ba tayong mag-usap ng sandali? Tumingin ang mga zombies sa paligid at nagsabi, Ye-ray. Kraa. Nagsabi ang Sister of the Ark cult, malinaw ang inyong energy, pero ang inyong mukha ay medyo shadowed. Mukhang pinagpala kayo ng inyong mga ninuno, pero hindi nyo ito napapansin. Nakakaawa na hindi nyo ginagamit ang lahat ng fortune na yon. Habang sinugod sila ng mga zombies, sinaksak ng Sister of the Ark cult ang lead ng paparating na zombie. Kraa! Makalipas ang ilang sandali, nagsabi ang Brother of the Ark cult, as expected, mahirap ay evangelize ang mga waste meat, rotten na ang kanilang mga kaluluwa, kaya hindi tayo makakapag-communicate. Habang tinatawag ng mga Ark Church believers ang zombies na waste meat, nagsabi ang Sister of the Ark cult, kapatid, dapat laging mag-ingat. Kailangan mong maging cautious tuwing may 3 o higit pang waste meat na nagtitipon. Ang Savior ay ayaw ng reckless na sacrifices. Nagsabi ang Brother of the Ark cult, naintindihan. Sister. May tanong ako. Nagsabi ang Sister of the Ark cult, go ahead. Pinagpawisan at nagsabi ang Brother of the Ark cult, it's just, ang ating leader, ibig kong sabihin. Strictly speaking, hindi ba't ang leader sa leader state ay medyo similar sa waste meat? Kung nabuhay na ulit ang leader, hindi ba't ang mga waste meat ay basically nabuhay din minsan, tulad ng leader? Bakit okay na i-execute ang waste meat? Habang umiti ang Sister of the Ark cult na parang baliw sa kanya nang hindi man lang kumukurap. Natakot na nagsabi ang Brother of the Ark cult, Nagsabi ang Sister of the Ark cult, kapatid, nakalimutan mo na ba kung sino ako? Nagsabi ang Brother of the Ark cult, hindi. Isa ka sa mga ilang witnesses na personal na nakakita ng glorious miracle ng Ark Church. Nagsabi ang Sister of the Ark cult, tama. Isa ako sa libu-libong witnesses na malinaw na nakakita ng historic scene na yon gamit ang aking sariling mga mata. Ang holy moment ng ang leader ay tumanggap ng blessed resurrection mula sa Savior Jin. Sa nakaraan ang leader nagsabi si Seongbay, mag-pray tayo lahat. Pagkatapos na matapos ang laman na ito ngayong araw, kung magising ulit ako at tumayo resurrected sa harap ninyo, kailangan ninyong sundin ang kapatid na ito at tawagin siyang Savior. Tanging si Savior Jin ang makakapag-deliver sa atin mula sa rotten na mundong ito at mag-lead sa atin sa eternal paradise bilang ang one true prophet. Habang itinuturo ni Elliot Jin ang kanyang Desert Eagle kay Seongbay, at binaril niya ang reality out of Seongbay. Habang nagulat ang crowd, si Sister of the Ark cult sa bench ay nagulat habang hindi man lang kumukurap. Sa harap ng Ark Church Sanctuary, minamasdan ng libu-libong kapatid malinaw na pinatay ng Savior Jin ang ating leader. Habang dinala ng security si Seongbay, at siya ay inilagay sa hangin. Habang siya ay nakahiga sa hangin, nagsabi ang Sister of the Ark cult sa kanyang sarili, at sa eksaktong sandaling iyon, tumwitch si Seongbay at nagsabi, go. Nagsabi ang Sister of the Ark cult sa kanyang sarili, nakita ko ito gamit ang aking sariling mga mata. Habang nagsabi si Seongbay, joke Ye-ray. Habang tinitingnan ni Elliot Jin si Seongbay, nagulat na binuksan ni Seongbay ang kanyang mga mata habang nagsabi, kraa.
Nagsabi ang Sister of the Ark Cult sa kanyang sarili, ang holy moment nang ang leader ay lumampas sa limits ng mortal flesh habang pinuri ng crowd si Xiongbai. Nagsabi ang Sister of the Ark Cult at nabuhay ulit bilang isang immortal being. Ang Blessed Resurrection ay ibinibigay lamang sa mga nabuhay ulit sa pamamagitan ng pagpili ng Savior Jin. Tanging isang tao sa mundong ito ang tumanggap ng grace na yon, ang ating leader. Kaya ang mga discarded flesh, ang waste mate, ay kailangang alisin maliban kung ma-convert sila. Habang kumatok ang isang zombie sa pinto at nagsabi, "Gok Irai." Nagsabi ang Sister of the Ark Cult, walang blessing, ang mga nabuhay na waste mate ay wala lang kundi shells na possessed ng evil spirits. Oh, syempre. Tulad ng sinabi ng Savior. Ang taong iyon, ang tanging waste mate na pwedeng ma-convert, kailangan nating gawin siyang kapatid natin. Dahil iyon ang kalooban ng Savior. Nagsabi si Kang Hakchiol, anong kalokohan ang pinagsasabi niyong mga tanga? Habang nagulat at tiningnan ni na Sister of the Ark Cult at Brother of the Ark Cult si Kang Hakchiol. Nagsabi si Kang Hakchiol, ano kayo, some kind of cult? Narinig kong maraming cult sa Korea, kahit sa gitna ng lahat ng ito, nagre-recruit pa rin kayo. Kaya anong religion kayo? Nagsabi ang Sister of the Ark Cult, at ikaw ay? Ang iyong mukha ay puno ng worry. Maganda naman ang iyong spiritual energy, could we have a quick chat? Mukhang pinagpala ka ng iyong mga ninuno ng maraming fortune. Pero hindi mo ito ginagamit ng maayos. Umiwas ng tingin si Kang Hakchiol at nagsabi ang Sister of the Ark Cult, madalas ko nang nakikita ang iyong type dito lately. Mukhang naghahanap ka ng isang tao. Mayroon kang dalawang options. Sumama ka sa amin at pakinggan ang tungkol sa true salvation o kaya. Habang sinubukan niyang saksakin si Kang Hakchiol pero na-evade ni Kang Hakchiol. Si Kang Hakchiol na may bagong blade arm ay hinawakan ang kanyang posisyon. At sinaksak ang reality out of gut ng Sister of the Ark Cult. At pinitwist niya ito ng may mas maraming reality. Habang nagsakit na nagsabi ang Sister of the Ark Cult, "Go." Gah! Pinagpawisan ang lahat ng taba mula sa mukha ng Brother of the Ark Cult sa gulat. Habang nagsabi siya, "Oh what the?" Habang in-unholster niya ang kanyang baril ng sobrang bagal. At nagsabi siya, "Oh, you've gotta be kidding me." Habang itinuturo niya ito kay Kang Hakchiol. At nagsabi siya, "Don't move." Habang nagsabi ang mga zombies sa malapit, "Kuhe." Go! Nagsabi ang Brother of the Ark Cult, sinumang pumatay ng Ark Church believer ay mahuhulog sa eternal flames. Sa ngalan ng Savior Jin hahatulan kita. I will stand proudly before the Savior. Para maging eternal ruin ng corrupt, rotten na Korea. Habang hinawakan ni Kang Hakchiol ang baril palayo at nagsabi, "Papatayin kita dito at pupunta ako sa hell," habang nagpaputok. Tinignan ni Kang Hakchiol ang Brother of the Ark Cult sa lupa na natutulog ng forever at nagsabi, "Mga tanga kayo. Oho, swerte ko, parehong 5 pistol ang akin. Hula ko na raid din ng mga ito ang isang army base. Down to my last bullet na ako at kailangan kong mag-conserve anyway oh. May bunch ng spare magazine sa bag. Ilang mags ang meron ka, rich boy? Creepy bastards, pero basically gold goblins sila. Ah, decent din ang holster na ito. Kunin ko na rin." Habang nagsabi ang mga zombies, "Oof. Kraa." Habang nagulat si Kang Hakchiol. Sinugod ng mga zombies at nagsabi, "Kraa." Nagsabi si Kang Hakchiol sa kanyang sarili, "Damn. 5 ilan ang nandyan?" Habang itinuturo niya ang kanyang pistol sa kanila at nagsabi sa kanyang sarili, "Marami akong amo, gamitin ko na lang ito bilang live fire practice at patayin silang lahat." Habang baril sa ulo ang isang zombie. Isa pa sa leg. Isa pa ulit sa ulo. Nagsabi si Kang Hakchiol sa kanyang sarili, "Damn it, talagang mahirap ang one-handed shooting gamit ang ilima." Biglang naubusan ng bala ang baril ni Kang Hakchiol. At inilabas niya ang magazine at nagsabi sa kanyang sarili, "Huwag magpanik kahit one hand, i-reload lang ng calmly." Habang hinahawakan niya ang baril sa pagitan ng likod ng kanyang tuhod. At kinuha niya ang magazine sa loob ng kanyang jacket. At nireload ang handgun. Itinuro ni Kang Hakchiol sa mga zombies at nagsabi sa kanyang sarili, 2 na lang ang natitira sa harap. Habang tinapos niya ang isang zombie. At isa pang zombie lady ang sumugod kay Kang Hakchiol habang nagsasabi, "Kraa." Nagsabi si Kang Hakchiol sa kanyang sarili, siguraduhin ang huli. Habang walang flinching si Kang Hakchiol mula sa kanyang posisyon, point blank tinamaan ang ulo ng zombie lady.
Inilagay ni Kang Hakchol sa holster ang kanyang bagong baril. At nagsabi siya sa kanyang sarili, umalis na tayo dito bago pa dumating ang mas marami either way, para mahanap ang aking little sister, kailangan kong makarating sa Gangnam Shelter, kaya kailangan kong tumawid ng Han River. Wala nang dahilan para manatili dito Minjon at yan na kung buhay sila, magkikita tayo sa daan. Pareho naman ang destination natin, after all. Habang nagsabi ang mga zombies, gruo. Kraa! Tumakbo si Kang Hakchol sa isang alley. Makalipas ang ilang sandali. Nagsabi si Kang Hakchol sa kanyang sarili, somehow nakarating ako malapit sa ilog nakablock ang Cheonho Bridge, puno ng infected ang tunnel ng Line 5, baka dapat ko pa ring i-check ang Gwangnaru Station, just in case. Bigla niya napansin ang isang bagay at nagsabi, ha? Isang poster found sa isang post. At nagsabi ito, unconditionally we will get you across the Han River. Success 79% full compensation if failed route, confirmed shortest distance secret route fee, reasonable negotiation after consultation, cash, gold bars, food, weapons, etc. Oak, location, look for. Dashik's place on the Tatluri floor of the 00 building in front of Gwangnaru Station exit isa. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.